Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Kailan ka ba magtatrabaho, Ramila? Yan ang bungad na tanong sa akin ni Mama kinabukasan pagkatapos ng araw ng graduation ko. Simula nang mag-aaral ako sa kolehiyo, ramdam ko na ang pagmamadali nila sa akin na makatapos ako at makapagtrabaho. Hindi naman ako tutol doon dahil alam kong matanda na rin naman ako at kailangan ng makatulong sa pamilya. Pero ramdam na ramdam ko talaga ang ibang pagtrato ng pamilya ko sa akin kumpara sa iba kong mga kapatid. Ang tanong ay may mahanap bang trabaho si Ramila? Ano nga kasi ulit ang tinapos niya? Mortuary science, ate. Ha? Mortuary science? Ano naman magiging trabaho mo ron? Imbis na ako ang sumagot ay sumingit si Mama para gatungan ng panlalait sa akin ni ate. Embalsamadora, ano pa ba? Siya lang ang narinig kong may pangarap na pampatay. Hindi ko alam dyan kung bakit hindi na lamang nagdoktor na kagaya mo o kaya engineering na katulad ng kuya nyo. Ayun na, sa ibang bansa na at ang laki na ng sahod. Napangisi ako sa loob ko. Engineering nga at malaki ang sahod. Binibigyan ka ba? Kapwa sila nagulat sa ibinulong ko sa hangin. Hindi ko alam na narinig pala nila ako. Akala ko bingi sila pagdating sa mga hinaing ko. Anong sabi mo, Ramila? Pinagsasalitaan mo ba ng masama ang kuya mo? Sinasabi ko lang ho ang totoo. Si ate ba na doktor, nagbibigay man lang din ba siya sa inyo? Puro lakwat siya nga ang ginagawa niya. Aba, Ramila, mag-ingat-ingat ka sa sinasabi mo. Ate mo pa rin ako. At saka masama bang gastusin ko para sa sarili ko ang mga pinagkakakitaan ko? 24/7 akong nasa ospital. Minsan lang akong makagala. Pati ba naman yun ay pupunahin mo? Yun nga ang punto ko 24/7 kang nasa ospital at nagtatrabaho, pero saan napupunta ang mga sahod mo? Kaya naman ginigipit ako ni Mama Ako itong pinagtatrabaho kagad. Samantalang kayo, ilang taon ba kayo na mahinga bago kayo nag-apply ng trabaho? Simula nga na magtrabaho kayo, hindi naman kayo nakapagbigay dito sa bahay Hoy, Ramila! Nagtatanong lamang ako kung kailan ka magtatrabaho. Bakit mo minamasama? Ako naman itong nagpaaral sa'yo Hinarap ko si Mama at saka nagsalita. Kitang-kita ko ang namumula nilang mukha ni ate. Si Papa po ang nagpaaral sa akin, hindi ikaw, Ma. Kailanman ay hindi mo ako binigyan ng baon o pinaglutuan man lang ng babaunin. Ramila, baka nakakalimutan mong ako ang naglalaban ng uniform mo. Wala kang utang na loob? Obligasyon niyo po yun bilang isang ina. Wala akong utang na loob sa inyo. Hoy, Ramila! Paawat ka naman! Si Mama ang nagluwal sa'yo rito sa mundo. Kung makapagsalita ka, parang hindi siya nagbuwis buhay nang ipinanganak ka. Ayusin mo nga yung pananalita mo. Bakit? Sinabi ko bang ipanganak ako dito sa mundo? Hindi naman, di ba? Kaya wala akong utang na loob kay Mama at kahit na kanino sa mundong ito. Patabog akong pumasok sa kwarto ko at saka ibinalagbag ang pinto. Pero nagulat ako nang sugurin ako ni ate at itulak sa kama. Wala ka talagang utang na loob, ano? Bakit? Nasaan ka ba? Baka nakakalimutan mong nasa pamamahay ka ni Mama na minana niya kina lolo at lola. Ate, wag kang ang sip-sip. Ipinagtatanggol mo pa si Mama, obligasyon rin naman nila na bigyan tayo ng matutuluyan. Kaya wala akong tatanawin na utang na loob dahil ang lahat ng ito ay dapat ibigay sa atin dahil anak nila tayo. Malakas na sampalang natanggap ko mula kay ate para matigil ako sa pananalita. Dinuro-duro niya ako habang pinagsasabihan. Hoy, Ramila, hindi porke obligasyon ng mga magulang natin ay hindi ka na magpapasalamat. Nakagraduate ka lang, akala mo na kung sino ka? Sige, magkaalaman tayo ngayon. Ngayon nakapagtapos ka na, wala nang responsibilidad sa'yo si Mama. Gawin mo na ang gusto mo. Tignan natin kung makakaya mong buhayin ang sarili mo. Maiintindihan mo rin ang kalagayan namin ni Kuya. Ibinagsak ni ate ang pinto ng kwarto ko. Ako naman ay humugot ng hininga habang hawak ang pisnging sinampal niya. Nanginginig ang kamay ko, hindi sa galit kung hindi sa pagkadismaya sa aking sarili. Kinuha ko ang bag ko, tsaka nilagyan ng ilang pirasong damit. Isinama ko na rin ang mga dokumentong kakailanganin ko sa pag-a-apply ng trabaho bago ko pinunasan ng luha sa mga pisngi ko. Aalis na ako sa bahay na ito at mamumuhay ng mag-isa. Patutunayan kung mali sila at mali sila na walang mararating ang nakapagtapos ng mortuary science. Napapikit ako sa inis.
Ni hindi man lang nila alam na kailangan ko pang mag-take ng board exam. Hinahanapan na kagad nila ako ng trabaho. Sige, ngayon susubukan kong maghanap muna ng pansamantalang trabaho habang nagre-review ako. Ipapakita ko sa kanilang kaya kong suportahan ang sarili ko. Padabog akong lumabas ng kwarto ko. Nakita ko pa si Mama sa sala, nakatawagan si Papa. Ramila, saan ka pupunta? Bakit may mga dala kang gamit? Hindi ko na siya sinagot pa at nagpatuloy na lamang ako sa paglalakad palabas ng bahay namin. Agad akong sumakay ng jeep para makalayo sa kanila. Napansin ko pang hinabol niya ako pero hindi niya na ako naabutan. Tumulo ang mga luha kong mabilis ko rin namang pinunasan dahil nararamdaman kong pinagtitinginan ako ng mga pasahero. Kumuha na lamang ako ng pamasahe tsaka pinaabot papunta sa driver. Saan po itong 50? Sa bayan po, Manong. Sinuklian niya na ako kaya naman ibinalik ko na lamang ang paningin sa labas ng bintana. Kung may makikita akong punerarya, makikiusap akong dun muna magtrabaho pansamantala para matuto rin ako ng realidad na buhay sa punerarya. Although naranasan na rin namin nung nag-OJT, iba pa rin kapag legit na. Miss, bakit hindi mo subukan sa punerarya de Villanueva? Napatingin ako sa babaeng katabi ko. Huli na nang mapansin kong napalakas pala ang bulong ko sa aking sarili kaya narinig niya. Punerarya de Villanueva? Saan po yun? Doon malapit sa sementeryo pagkalampas mo ng bayan. Ang alam ko hiring sila doon eh. Baka gusto mong subukan. Tumatanggap sila ng mga bagong graduate. Bakit? Ano raw kailangan ng babae? Napalingon naman ako sa katabi niya na mukhang na-curious na rin sa pinag-uusapan naming dalawa. Narinig ko kasi siyang naghahanap ng punerarya eh. Bakit, Ineng? Namatayan ka ba? Ay, hindi po. Naghahanap lang po ako ng trabaho. Aba, kakaiba ka ah. Sa punerarya mo gustong magtrabaho? Bilang ano? Embalsamadora? Opo, yun po kasi ang natapos ko eh. Wow! Di hindi ka takot sa mga patay. Hindi naman po. Mga patay na po sila kaya bakit pa ako matatakot? Aba, matapang ka ah. Hindi ko alam na may ganyan palang course. Pero tama itong kapatid ko. Doon sa Punerarya de Villanueva subukan mo. Sandali, kung interes mo pala ang pag-iembalsa mo, bakit hindi mo kilala yung punerarya nila? Sila ang sikat na punerarya dito sa bayan natin ah. Halos lahat ng mga namamatayan doon sa kanila pumupunta. Kasi kapag walang kaya, tinatanggap nila ng libre. Bumilib ako sa mga pahayag nila at naging interesado sa sinasabi nilang punerarya. Hindi pa ho kasi ako nakakapag-research eh. Kagagraduate ko lang po kahapon. Aba, congratulations Iha. Wala nang pahipahinga. Trabaho na kagad. Opo kailangan po. Napakahusay at napakasipag mo naman. Salamat po. Pagbutihin mo Ikaw ang gusto kong mag-imbalsa mo sa akin kapag patay na ako. Huy ate, magtigil ka. Knock on wood. Walang mamamatay sa amin, no? Baliw lahat tayo nakatakdang mamatay. Paunahan na lang tayo sa finish line. Napangiti ako. Totoo naman yun eh. Lahat tayo ay mamamatay isang araw ng mga buhay natin. Kaya nga ito ang pinili kong daan at tahakin. Dahil ito ang gusto ko. Gusto kong gawin ang gusto ko dahil lahat tayo ay mamamatay sa huli. Ayokong sayangin ang buhay ko sa ibang mga bagay na hindi naman ako interesado. Para na rin akong patay nun kung nangyari. Iha, yan ang Punerarya de Villanueva. Bumaba ka na. Sinulyapan ko ang tinutukoy nila. Nagdagdag na lamang ako ng pamasahe bago bumaba at hindi ko nalimutang magpasalamat sa kanila. Ito palang tinutukoy nila. In fairness maganda at malinis tignan. Hindi mukhang punerarya. Pinagmasdan ko pa ang kabuuang lugar. Mula sa gate ay matatanaw ang isang malaking bahay sa loob, pero sa bukana ay naroon ang funeral parlor shop. Sinilip ko yun at nakita kong isang matandang babae na may kinakausap na pamilyang umiiyak. Pero hindi siya ron nakatingin kung hindi sa akin. Napaatras ako at hindi ko sinasadyang may nabangga. Ay, sorry po. Hindi ko ho sinasadya. Ayos lang ho ba kayo? Kanina ka pa nagmamasid. Anong kailangan mo? Isa siyang matandang lalaki. Kulukulubot na ang mukha niya at puti na rin ang buhok. May mga itim-itim siya sa kanyang ngipin.
Mag-a-apply lang ho sana ako ng trabaho rito. Anong trabaho? Embalsamadora po. Hindi namin kailangan ng embalsamador. Po, puno pa po ba kayo? Baka maisingit niyo po ako. Kahit assistant lang po. Willing po akong tumulong kahit maliit lang ang sahod. Patingin ako ng lisensya mo. Napakamot ako sa aking ulo dahil wala pa akong maipakita sa kanya. Tumawa naman siya. Mukhang wala ka naman palang lisensya. Bakit ang lakas na loob mo mag-apply bilang isang embalsamadora? Magaling naman po ako. Mataas po ang nakuha kong grades nung graduate ako. Flat 1 po ako sa OJT. Hindi porke magaling pwede na mag-embalsa mo. Hindi biro ang trabahong ito. Bumalik ka na lamang kapag may lisensya ka na. Akmang aalis na siya at papasok na sa gate nang hawakan ko ang braso niya. Nakita ko ang isang malaking sugat malapit sa palapulsuhan niya. Mali, hindi lang basta isang sugat yon kung hindi kagat ng hayop. Mabilis niya naman yung itinago, pero lumuhod ako sa harap niya at nakiusap. Tanggapin niyo na po ako kahit tagalinis lang. Kailangan ko lang po ng trabaho habang nagre-review College graduate naman po ako. Kahit nakapagtapos ka, kailangan pa rin ng lisensya. Umalis ka na. Pakiusap po. Lumayas na po kasi ako sa amin Wala na pong susuporta sa akin sa pagtitake ng board exam kung hindi ako lang. Pakiusap, tanggapin niyo na po ako. Tinitigan niya naman ako ng maigi. Nagulat ako nang kusang bumukas ang gate. Napatayo na lamang ako nang lumingon din ang matandang lalaki roon sa malaking bahay at tumango. Sinubukan kong hanapin kung sino ang tinatanguan niya, pero wala akong makita na kahit na sino. Halika, sumama ka sa akin sa loob. Sumara ang gate nang walang nagsasara, pero wala na akong pakialam. Pinunasan ko ang mata kong lumuluha pa at saka sumunod sa matandang lalaki. Ikaw ang nagpumilit sa iyong sarili na pumasok rito. Wala na akong magagawa. Po? Opo, maaasahan po ako sa lahat ng bagay. Magaling po akong estudyante nung nag-aaral po ako. Paano mo naman nalaman ang tungkol sa puneraryang ito? Tumigil siya sa paglalakad at nilingon ako. Doon po sa mga babaeng nakasakay ko sa jeep, tinuro po nila ako rito. Ang sabi pa nga po nila tumatanggap po kayo ng bagong graduate. Kaya iniisip ko na baka kahit walang lisensya ay posible. Kahit saan nyo naman po ako ilagay Kahit hindi po muna sa pag-iembalsa mo. Marunong din po akong mag-arrange ng burol at ng iba-iba pang serbisyong pwedeng tanggapin ng isang punerarya. Nakapag-train na rin po ako sa ibang punerarya sa Maynila. At narinig ko rin po na ito ang pinakasikat na punerarya sa bayan. Kaya isang karangalan kung tatanggapin niyo po ako rito. Hindi na nakapagtataka kung bakit binabansag ang sikat ng punerarya na ito. Dahil maya-maya lang mapapatunayan mo na kung gaano karaming patay ang dadalhin dito para asikasuhin. Ihanda mo ang sarili mo dahil baka mabigla ka. Napupulo ang bakuran ng mga bangkay. Pinagmasdan ko ang bakurang tinutukoy niya. Napakalawak nito para mapuno. Siguro exaggerated lang siya para sumuko ako. Pero hindi ako papatinag. Ilang patay na rin sa morgue ng ospital ang nakaharap ko at kahit anong takot ay hindi ako nabahiran. At ikaw lang ang aasikaso ng mga yun. Po, ako lang mag-isa? Akala ko ba bawal ang walang lisensya? Akala ko rin ba'y gusto mo ng trabaho? Opo nga po. Pero nakakagulat naman, wala ho bang ibang embalsamador dito bukod sa akin? Baka hindi ko po kayaning lahat kung marami. 2 hanggang 6 na oras ng pagkamatay ay dapat naaasikaso ng bangkay kasi magsisimula na ang pagkaagnas nila. Alam ko, kung hindi mo kaya at nagrereklamo ka, mabuti pa'y umalis ka na. Bukas ang pinto. Pero hindi ako nakaalis ng saktong may kumalembang. Napahawak pa ako sa puso ko dahil sa pagkagulat doon. Ano ho bang kalembang yun? Ang ibig sabihin ay may bangkay na paparating. Ano, tutuloy ka pa ba? Kung tutuloy ka, huwag ka nang masyadong matanong pa. Napaisip ako. Narito na ako Baka ito na lang ang tsansa kong magkaroon ng trabaho. Tatanggapin nila akong embalsamador kahit wala akong lisensya.
Makakapagsanay ako bago ko kumuha ng board exam. Napakagandang oportunidad nun. Opo, tatanggapin ko po. Kung ganon maganda ka, at ang lahat ng makikita o maririnig mo, hindi mo to pwedeng ilabas kahit saan o sabihin kahit kanino. Para masiguro yun, dito ka rin titira. Maliwanag ba? Opo, wala rin naman po akong ibang matutuluyan eh. Makakatipid po ako kung stay in ako rito. Libre rin ho ba ang pagkain? Oo naman. Ngumiti siya, isang ngiting nakakakilabot. Hindi ako matatakutin pero parang may kung ano sa kanya nakakaiba at humihila ng kuryosidad ko. Mang Tado! Nariyan na sila! Napatingin ako sa isang matandang babaeng nakangiti habang sumisigaw. Siya ang babaeng nakita ko kanina roon sa funeral parlor shop. Lumabas siya mula sa likurang pinto. Kulukulubot na rin ang katawan niya at mabagal na siyang maglakad. Uba pa siya kaya gusto ko siyang tulungang maglakad. Pero nagulat din ako nang makita ang malaking sugat na kapareho sa braso ng matandang lalaki na hindi ko pa nakukuhang pangalan. Complete package, Mang Tado. Alam mo na ang gagawin. May ibinigay siyang mga listahan sa matandang lalaki bago tumingin sa akin. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Ako po si Ramila. Nag-a-apply po ako rito bilang embalsamadora. Pero wala pa po kasi akong lisensya eh. Kaya kahit ano na lang po muna. Maaari ko rin po bang malaman ang pangalan nyo? Malapit na kaming mamatay. Hindi mo na kailangang malaman pa ang aming mga pangalan. Po? Bakit naman po? Itatapon rin naman ang mga bangkay. Naguluhan ako sa mga sinabi niya, pero mabuti na lang at nagsalita na ang matandang babae sa harap ko. Ako si Nora Ramila. Siya naman si Mang Tado. Mas matanda siya sa akin, hindi lang halata. At hindi kami mag-asawa, magkapatid kami. Ganun po ba? Ikinagagalak ko po kayong makilala. Bakit mo naman ikinagagalak na makilala kami? Iiyak ka ba kapag namatay kami? Po? Hindi ako nakasagot. Nahihiwagaan ako sa mga tinatanong niya. Huwag mo na siyang intindihin, Ramila. Madalas ay nagsasalita siyang mag-isa. Hindi bale, ako rin naman ay ikinagagalak kang makilala. Sana ay magtagal ka rito sa amin. Ito nga pala ang mga listahan ng mga bangkay na libre nating tinanggap para sa kompletong serbisyo. Po? Libre lang po? Hindi ho ba't mahal ang mga serbisyo ng pagpapalibing? Oo, Ramila. Pero lamang ang mga patay na walang kahit na anong insurance dahil mahirap lamang kaya naman tinatanggap na namin. Kaysa namang pakalat-kalat ang bangkay nila sa kung saan-saan. Nakakaawa. Hindi ko po alam na tumatanggap kayo ng libre rito. Kaya pala siguro kilalang punerarya na ito dahil mababait ang mga tao rito. Naputol na naman ang pag-uusap namin nang muling kumalembang ang bell na nahanap ko na kung nasaan naroon. Nakasabit ito sa napakataas na poste at isang palaisipan kung paano yun tumutunog nang walang humihila. Wala rin namang hangin na humahampas para gumalaw. Pero hindi ko na yun napagtuunan pa ng pansin nang magbukas na ang gate. May mga truck na pumasok at nang buksan kung ano ang laman ng nasa likod, napanganga na lamang ako. Mga nakabalot na bangkay. Mang Tado, ilalagay na lang namin ang iba sa freezer. Hindi na kailangan. May aasikaso na niyan. Ha? Anong aasikaso? Napatingin ang lalaking yun sa dako ko. Pati na rin ang ibang mga kasamahan niya na kapwa malalim ang tingin sa akin. Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Ako si Ramila. Embalsamadora siya. Pagpapakilala yun sa akin ni Mang Tado na naging dahilan ng pagkunot ng mga noo ng mga lalaki. Embalsamador? At kailan pa tayo nangailangan ng ganun? Alam na ba ito ni Tanda? Siya mismo nagpapasok sa babaeng ito. Ganun ba? Kung ganun, wala na kaming dapat itanong pa. Mukhang alam ko na kung anong dahilan. Nagsingisian ang mga lalaki at saka nagsimulang ibaba ang mga bangkay. Ako naman ay nabahala nang umihip ng malakas ang hangin. Malamig yun na para bang may halong haplos ng kung sino. Ano pang hinihintay mo, bata?
Simulan mo na ang trabaho mo. Itinuro niya ang isang kabahayan sa likuran. Dinadala ng mga lalaki ang ilang bangkay patungo doon, kaya kumilos na rin ako at sumunod. Nang makapasok ako sa lugar, malamig na buga ng hangin ang sumalubong sa akin. Kasabay ng nakakasulasok na amoy. Muntikan pa nga akong masuka dahil hindi ganito kasangsangan naranasan ko noon sa morgue. Sa gilid ay may isang lumang stainless na mesa. May kanal sa magkabilang dulo kung saan tumutulo ang mga likidong nilalabas sa katawan. Kalawangin na ang ilalim nito at may bakas ng dating tagas ng dugo. Pero ang nakakapagtaka ay walang mga gamit. Walang embalming machine o mga tubo o trocar na ginagamit sa pagsipsip ng laman at pag-i-inject ng fluid. Mang Tado, nasan po ang formalin? Lumingon ako sa gilid para tignan si Mang Tado, pero bigla siyang nawala. Wala pala akong kasunod na tao. Naglakad ako pabalik at nakita ko ang mga body cover na wala ng laman. Ha? Saan nila dinala ang bangkay? Akala ko ba i-embalsamuhin ko na? Bakit biglang nawala? Hinanap ko ang daan palabas para hanapin si Mang Tado, pero ang bumungad na lang sa akin ay ang mga nakapilang patay na dapat kong asikasuhin. Napabuga ko ng hangin. Tama nga si Mang Tado. Napupuno nga ng bangkay ang bakuran. Pero bakit hindi nila nilalagay sa freezer? Bakit nakabungad na lang dyan sa labas? At isa pa, paano ko sila i-embalsamuhin kung wala namang mga gamit sa loob? Nakakapagtaka. Akala ko ba sikat na punerarya ito? Pero bakit parang kulang-kulang sa gamit at hindi pa inaasikaso ng mabuti ang mga patay? Anong problema? Bakit hindi ka pa nagsisimulang magtrabaho, Ramila? Halos mapatalo naman ako sa gulat nang may magsalita sa likod ko. Abot pa sa bato ko ang hininga niya na siyang nagpatindig ng mga balahibo ko. Ay, kayo pala, Mang Tado. Ano po kasi, wala naman pong mga gamit sa loob para sa pang-iembalsa mo Naghanap ka ba? Po? Opo naman po. Saan po ba naroon? Pumasok siya sa loob at sinundan ko naman. Laking pagtataka ko nang makita ang surgical light sa taas ng mesa, pati na rin ang nasa tabi nitong embalming machine, isang makina na humuhugot ng kemikal mula sa mga galon ng formalin. Naroon na rin nakakabit ang mga tubo at trocar. Paanong nangyari? Kanina lang ay wala ang mga yan, Mang Tado. Pati na rin ang mga bangkay sa body cover. Anong sinasabi mo? Nariyan ang una mong pasyente. Itinuro niya sa akin ang body cover na nakabukas kanina na ngayon ay nakasara na. Itinulak naman niya yon para makarating sa mesa kung saan ko isasagawa ang pag-eembalsa mo. Huwag kasing puro bibig ang gamitin. Imulat mo ang mga mata mo. Kung patulog-tulog ka, baka ikaw na ang sunod na iniimbalsa mo, Ramila. Mang Tado, wag naman po kayong magbiro ng ganyan. Biro lang. Wala namang ibang kayang mag-imbalsa mo rito maliban sa iyo. Po, ano pong ibig niyong sabihin? Umalis na sila kanina. Ganun po ba? Mahalagang merong embalsamador sa isang punerarya. Mabuti na nga lang at dumating ka, Iha. Ngayon, kompleto na kami. Hinawakan niya ang balikat ko. Napangiwi ako nang bumuo ng matutulis niyang kuko sa balat ko. Aray, Mang Tado, sige po, sisimulan ko na po ang trabaho ko. Sige, Ramila. Marami pang nakapila kaya bilisan mo. Pinuntahan ko na ang patay, isang matandang lalaki. Sinimulan ko ng buksan ang major artery niya sa leeg. Sa totoo lang, hindi naman ako kinakabahan kahit wala akong lisensya. Ilang beses na rin naman namin ginawa ito sa ospital habang nag-a-assist sa mga doktor at hinahayaan din naman nila kaming gumawa para masanay. Ang pinagkaiba lang ngayon ay solo ko itong ginagawa. Okay, i-inject ko na ang formalin. Habang pumapasok ang kemikal ay lumalabas naman ang dugo ng patay sa ugat na binuksan ko kanina. Sandali, parang walang lumalabas na dugo. Kinuha ko ang matulis na tubo para itusok sa tiyan na siyang marapat lang gawin para masipsip pa ang ibang katas mula sa laman at iba pang likido sa loob. Pero napatigil ako nang may mapagtanto. Sa bawat tusok ng trocar, wala akong nasasagasaang laman. Anong problema? Bakit tumatagal ka?
Halos mapatalon muli ako sa gulat nang marinig ko ang boses ni Mang Tado. Hindi ko alam kung kailan ako masasanay sa kanya. Ay, Mang Tado, kayo pala. Napansin ko kasing parang walang laman loob ang bangkay na ito eh. Anong mali ron? Baka dinonate niya na. Basta't gawin mo na ang trabaho mo at huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Isasauli pa ang mga bangkay na yan sa mga pamilya nila. Masusunod po. Pasensya na po. Akala ko ba ay magaling ka? Bakit parang hindi mo alam ang ginagawa mo? Sinasabi ko na nga ba't hindi sapat na nakapagtapos lang? Dapat may lisensya rin. Pasensya na po. Gagawin ko po ng maayos ang trabaho ko. Nang muli ko siyang lingunin ay nawala na naman. Pero mabuti na yun para hindi na ako makaramdam pa ng takot. Parang mas natatakot pa ako sa kanya kesa sa hinahawakan kong patay eh. Tinapos ko na ang paglilinis sa muka at katawan ng bangkay. Isinara ko na rin ang bibig at mata nito. Sandali, nasan ba ang makeup? Ayun pala. Akala ko wala na naman eh. Baka nga na malikmata lang ako kanina. Akmang lalagyan ko na ng foundation nang makita kong nakabukas ang mga mata ng bangkay. Napamura pa ako sa gulat. Ay takte, hindi yata maayos ang pagkakasara ko kanina. Hindi bale, aayusin ko na lang ha. Lalagyan ko pa ng glue. Baka dahil din sa muscle reflex kaya bumukas. Nang maibalik ko na sa dati ay sinimulan ko ng lagyan ng foundation. Inayos ko rin ang kanyang buhok bago binihisan ng damit na siyang nakita kong nakahanda na sa gilid. Okay, tapos na. Tatawagin ko na lang si Mang Tado para maipadala na ito sa pamilya ng Yumao. Nasaan na ba siya? Kung kailan kailangan ko, tsaka naman siya nawawala. Lumabas ako pero napakunot ang noo ko nang mapansing nabawasan ang bilang ng mga patay na naroon sa bakuran. Inilagay ba nila sa freezer ang iba? Mabuti naman, aabutin ako ng siyam-siyam para tapusin silang lahat eh. Baka hindi na ako makatulog. Sandali, nasaan na ba si Mang Tado? Bakit? Anong kailangan mo sa kanya? Nagulat na naman ako nang may magsalitang babae sa likuran ko. Bakit ba ang hilig-hilig nilang manggulat dito? Mukhang totoo ang sinabi ni Mang Tado ah. Ako na ang susunod na eembalsamuhin dahil mamamatay ako sa atake sa puso. Aling Nora, hinahanap ko po kasi si Mang Tado eh. Tapos na po kasi ko ron sa isang pasyente. Saan ko po ba sunod na dadalhin para ma-pick up na ng mga pamilya nila? May nakahanda na hubang kabaong? Anong kabaong? Hindi na sila inilalagay sa kabaong. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Binihisan ko na rin ng barong yung matandang lalaki. Hindi po ba ililipat? Wala po ba silang inavail na kabaong? Anong kaguluhan yan? Kapwa kami napalingon kay Mang Tado nang lumitaw ito sa gilid namin ni Aling Nora. Mang Tado, tapos ko na po kasing embalsamuhin ng bangkay. Saan ko po ba siya sunod na dadalhin? Nagkatingi na naman si Mang Tado at Aling Nora. Sige Nora, iwan mo na lang kami rito. Ako na ang bahala. Sige. Umalis na si Aling Nora kaya naman naiwan na akong kasama si Mang Tado. Ikaw naman, Ramila. Iisang tabi mo na lamang ang bangkay na yun sa isang lugar. Mayroon namang kwarto pa ron na pwede mong paglagyan. Doon ko na lamang pipick upin para ilagay sa kabaong. Ipatatawag ko na lamang kay Nora ang pamilya ng Yumao. Maliwanag po. Sige po, yun po ang gagawin ko. Maraming salamat at pasensya na po ulit sa abala. Bumalik na ako sa kwarto at katulad ng bilin ni Mang Tado ay inilipat ko na lamang ang bangkay sa isang kwarto. Nag-move on na rin ako sa mga sumunod pa at hindi ko akalaing nakakarami ako hanggang sa dumilim na ang kalangitan. Wala nang mga bangkay na naroon sa bakuran? Imposible namang naimbalsamo ko na ang lahat ng yun. Kanina ko pa napapansin na paunti-unti sila eh. Saan kaya yun inilalagay para matrabaho ko na rin? Wala ka bang balak magpahinga? Napalingon ako sa nagsalita. Yun ang lalaking nag-deliver ng mga bangkay kanina rito sa Puneraria de Villanueva.
Habi niyo po bang magsalita ng hindi tinatawag ang pangalan ng isang tao? Kanina pa po ako nagugulat sa inyo nila Mang Tado at Aling Nora eh. Bakit? Alam ko na ba ang pangalan mo? Hindi ko pa ba nasabi? Ako si Ramila. Ikaw, anong pangalan mo? Mukhang kasing edaran lang naman kita eh. Matagal ka na rin ba rito? Ang dami mo namang tanong, Ramila. Sagutin mo na lang. Ako si Dario. At hindi ako sang-ayon na magkasing idaran lang tayo. At oo, matagal na ako rito. Dito na ako lumaki. Talaga? Di ibig sabihin, maganda ang palakad dito kasi nagtagal ka. Sana rin tumagal ako sa pagtatrabaho rito at hindi muna ako tanggalin ni Mang Tado. Siya ang tagapamahala dito, di ba? Oo, siya nga. Hindi ka naman siguro niya tatanggalin agad basta wala kang maraming tanong. Napakagat ako sa labi at napangiwi sa kanya. Mukhang yun ang problema sa akin eh. Matanong kasi ko. Normal lang naman yun, hindi ba? Bago pa lang naman ako rito. Magagalit kaya siya at makukulitan sa akin? Siguro. May mga bagay kasing mas mabuti nang hindi mo alamin dahil ikapapahamak mo kapag nalaman mo pa. Kung gusto mong magtagal dito, gawin mo na lang ang trabaho mo. Sa bagay, tama ka. Nilalagay ko rin sa peligro ang punerarya nyo kasi hindi naman ako lisensyado para mag-embalsa mo. Nagpapasalamat na rin ako kay Mang Tado na pinayagan niya ako magtrabaho rito. Bakit nga ba sa lahat ng punerarya ay dito mo pa naisipang pumasok? Nagkibit balikat ako tsaka tumunghay sa kalangitan. Madilim na at tanging bilog na buwan na lamang ang nagsisilbing liwanag sa lupa. Kami ngayon ay kasalukuyang nakaupo sa isang mahabang silya sa bakuran habang nagpapahinga. Wala, mukhang dito ako tinulak ng tadhana eh. Mabuti na nga lang at narinig ko ang tungkol sa puneraryang ito sa mga nakasakay ko sa jeep. Kung hindi baka naging palaboy ako sa lansangan. Bakit naman? Narinig ko na nakapagtapos ka ng pag-aaral ah. Ibig sabihin, mayaman ang pamilya nyo. Mukhang wala ka namang kailangang patunayan at hindi mo kailangang magtrabaho. Yan ang akala mo. Alam mo ba, kakagraduate ko lang kahapon. Pero kanina tinatanong na kagad ako ng mama ko kung kailan ako magtatrabaho. Kaya nga hito, wala akong lisensya. Nagsikap akong pumasok rito para may mapatunayan. Nakakatawa kasi lumuhod pa nga ako kay Mang Tado kanina eh. Ginawa mo yun? Oo, kasi baka wala nang tumanggap sa akin kapag hindi ko pa ipinilit ang sarili ko rito. Sandaling katahimikan lang ang namayani sa gitna naming dalawa. Tanging kuliglig na lamang mula sa mga puno ang naririnig ko. Napatingin ako sa kanya at nakita kong nakatitig rin siya sa akin. Napakurap ako nang mapansin kong kumislap ng pulang mga mata niya. Hindi ako sigurado kung namamalikmata lang ba ako pero kulay itim na silang muli ngayon. Kung ganun, mabuti nga at dito ka nagtungo. Marami kang matututunan sa lugar na ito na hindi mo malalaman sa labas. Sana balang araw ay makapag-exam ka at makakuha ka ng lisensya. Malay mo, makapagpatayo ka rin ng sarili mong punerarya. Tumayo siya at ako rin ay napasabay na sa kanya. Hindi ko maiwasang mapangiti kahit papaano'y nawala ang takot ko dahil nakausap ko siya. Sana nga mangyari yan balang araw at tatanawin kong malaking utang na loob sa Puneraria de Villanueva ang lahat ng yun. Galingan mo. Sige, mauna na ako ha. Magpipick up pa ako sa ospital ng mga patay. Ha? Anong oras na? Hindi rin uso sa iyong magpahinga? Mga ka-tie up kasi ng funeral homes na ito ang ilang ospital sa bayan. Ganun ba? Sosyal pala talaga ang Puneraria de Villanueva, no? Bigatin, isang accredited funeral service provider. Sinabi mo pa. Ngumiti siya sa akin bago tuluyang nagpaalam. Ako naman ay napagdesisyonang bumalik na sa lugar ng pinag-eembalsamuhan para siguradong nalinis ko na ang lugar na yon. Sinilip ko rin ang kwarto kung saan naroon ang mga patay nang mapakunot ang noo ko. Saan sila napunta? Bakit nawala ng mga bangkay rito? Napalunok ako at nakaramdam ng kakaiba. Sandali, huminahon ka, Ramila. Baka kinuha na ni Mang Tado ang mga bangkay. Imposible namang kumilos ang mga yun. Sandali nga, hahanapin ko siya. Papalabas na ako nang makasalubong ko ang matandang lalaki.
Mang Tado, kayo po pala. Kinuha niyo na po ba ang mga patay? Nawawala po kasi sila rito eh. Hoy, bakit parang kinakabahan ka? Oo, kinuha ko na at inilipat sa kabila para sa viewing. Kabila po? Hindi mo ba nakita? Ang katabi ng puneraryang ito ay isang hall kung saan sinasagawa ang burol para paglamayan. Malapit din tayo sa sementeryo, kaya hindi na kailangang maglakad ng ilang milya ng mga tao. Ah, ganun po ba? Kaya pala sikat ang Puneraria de Villanueva. Pasensya na po hindi ko nakita. Dito na po kasi ako sa tapat bumaba at hindi ko nahagip ng paningin ko kung anong meron sa lugar na ito. Hindi naman pala nakakapagtaka kung bakit ang daming patay na ipinupunta rito dahil wala nang hassle. May sarili ding lugar kung saan pwedeng pumunta ang mga pamilya ng mga namatay. Oo, tama. Hoy, ikaw ba? Tapos ka na ba sa ginagawa mo? Opo, Mang Tado. Tapos na po ako. Kung ganun, ano pang hinihintay mo? Magpahinga ka na. Saan po ba ako pwedeng matulog, Mang Tado? Pwede naman dito. Po, nagbibiro lang naman po kayo, hindi ba? Bakit? Natatakot ka? Akala ko ba ay matapang ka? Saan po ako matutulog rito? Biro lang. Doon sa unahan, may tulugan doon. Inihanda ko na para sa'yo. Ang pagkain mo naman, hintayin mo na lamang at niluluto pa ni Aling Nora. Okay po, Mang Tado. Maraming salamat. Nagpaalam na ako at pinuntahan na ang tinutukoy niyang tulugan. In fairness naman, malinis ha. Simple lamang ito. Walang telebisyon pero may electric fan at ilaw. Meron ding malambot na kama, unan at saka kumot. May maliit ding banyo. Hay, sa wakas, makakapagpahinga na rin. Sandali nga, maliligo muna ako bago humiga sa kama. Hinanap ko ang bag ko tsaka kumuha ng ilang pirasong damit. Pumunta na ako sa banyo para maligo nang may marinig akong malakas na pagkatok mula sa labas. Si Aling Nora ba yun? Sandali ho, Aling Nora, naliligo lamang po ako. Binilisan ko ng shampoohan ng buhok ko at akmang babanlawan yon nang walang tumulong tubig mula sa shower. Pinihit ko naman ang gripo at nagulat ako sa lumabas mula roon. Ano ito? Dugo ba ito? Napaatras ako at saka isinara ang gripo pero mas ikinagulat ko ang pagtulo ng mga pulang likido mula sa showerhead at hindi ko maiwasang mapasigaw. Lalong lumakas ang pagkalabog ng pinto kaya umakyat sa dibdib ko ang kaba. Pero mas ikakatakot ko pa pala ang biglang pagtigil ng tubig pati na rin ang pagkatok. Ang tanging narinig ko na lamang ay ang pagpinid ng pinto. Sandali, isinara ko ang pinto kanina. Paano siya makakapasok? Nasagot ang tanong ko ng mga malalakas na pagkatok sa pinto ng CR. Hindi lang yun ang ginawa niya, kundi marahas niya ring iniikot ang doorknob. Sino yan? Aling Nora, ikaw ba yan? Hindi mo kailangan magalit, naliligo lamang ako. Pasensya na kung hindi kita malabas. Ilagay niyo na lamang puro yan ng pagkain, naliligo pa po ako eh. Tumigil ang pagkalikot niya sa pinto pati na rin ang pagkatok niya kaya naginhawahan ako. Pero sandali lang yun dahil mas malalakas na pagkatok pa ang gagawin niya na halos masira niya na ang pinto. Kasunod naman ay ang pagbuhos muli ng dugo mula sa showerhead. Nang tumingala ako ay nakita kong may kung anong halimaw sa kisame. Nakatingin siya sa akin at malakas na sigaw ang inilabas ko nang tumalon siya sa akin. Ramila, ano ba? Kanina pa ako katok ng katok rito. Napamulat ako nang marinig ko ang boses ni Aling Nora mula sa labas ng pinto. Ipinasada ko ang paningin ko sa paligid at napansing nasa higaan ako. Sandali, nakatulog ako? Ibig sabihin panaginip lang yun kanina? Ay, akala ko totoo. Ramila, ano na? Matatanggal na ang kamay ko kakakatok sa kwartong ito. Gusto mo bang kumain o hindi? Nagbalik naman ako sa realidad nang mapagtanto ko na ang gumising sa akin ay ang pagkatok ni Aling Nora. Mabilis akong tumayo para pagbuksan siya. Aling Nora, pasensya na po. Ay, sa wakas. Akala ko matatanggalan na rin ako ng ngalangala kakasigaw rito sa'yo. Ano bang nangyari? At bakit hindi ka sumasagot?
Nakatulog po ako eh. Dala po siguro ng labis na pagkapagod sa mga ginawa ko po kanina. Ah, ganun ba? Sa susunod sabihan mo ko para hindi na ako magsasayang ng panahon na magluto ng hapunan mo. Ibinigay niya naman sa akin ang isang mangkok ng dinuguan. Halos pigilan ko ang pagkasuka dahil sa malalaking hiwa ng laman loob na naroon. Oh, bakit? Ayaw mo ba ng niluto ko? Pinaghirapan ko yan. Hindi po kasi ko kumakain ng dinuguan eh. Aba, anong gusto mong gawin ko dyan? Itapon? Hindi po. Akin na po at susubukan kong kainin. Anong susubukan? Kainin mo yan. Hindi na kita ipagluluto sa susunod kapag nakita kong itinapon mo yan. Okay po. Pasensya na po, Aling Nora. O sige, wag mo na rin palang ilak ang pinto mo para kung sa susunod na dadalhan kita ng pagkain, ay iiwan ko na lamang sa loob ng kwarto mo. Maliwanag ba? Opo, Aling Nora. Maraming salamat po. Nang makaalis siya ay isinara ko na ang pinto para bumalik sa loob ng kwarto. Inilagay ko sa lamesa ang dinuguan. Buti na sisikmura nilang kumain ng ganito, gayong nagtatrabaho sila rito sa punerarya. Hindi ko maiwasang isipin yung mga bangkay na tinatanggalan ko ng dugo, pati na rin yung ilan na nawawala ng laman loob. Hindi naman siguro yun ang mga niluto ni Aling Nora, hindi ba? Umupo na lamang ako sa lamesa at pinagmasdan ng dinuguang nakahain sa akin, pati na rin ang kanin na nasa pinggan. Nangingimi akong tinikman, parang babaligtad na kagad ang sikmura ko, lalo pat yung panaginip ko kanina ay mga dugo rin. Hindi naman niya siguro malalaman kung hindi ko to kakainin, hindi ko talaga kaya eh. Tumayo ako pero saktong kumalamang sikmura ko. Mamamatay ba ako sa gutom kung hindi ako kakain ngayong gabi? Baka naman masarap ang pagkain lulutuin niya bukas. Bukas na lamang ako babawi ng kain. Tinakpan ko ang dinuguan at piniling maligo na lamang. Muli kong naalala ang panaginip ko. Natatakot akong tumingala dahil baka may makita ko. Mabuti na lang at walang nangyaring kakaiba katulad ng nasa panaginip ko. Hindi naman namatay ang tubig kaya nakaligo ako ng matiwasay. Paglabas ko ng pinto, halos himatayin ako nang makita ko si Aling Nora sa kwarto ko. Ano pong ginagawa niyo rito, Aling Nora? Hindi mo talaga kinain ang niluto ko para sa'yo, Ramila? Po, ano po kasi, naligo lang po muna ako saglit. Kakainin ko rin po yan mamaya. Sige po, makakaalis na po kayo para makapagpahinga na rin po ako. Bakit? Akala ko ba kakain ka na? Panonoorin kitang kumain. Dapat kainin mo yan sa harap ko. Aling Nora naman, hindi niyo po ako kailangan panoorin. Sige na po, hindi pa ho ba kayo pagod? Baka hinahanap na rin po kayo ni Mang Tado sa labas. Ayaw mo ba ng luto ko? Gusto mo bang ako pa magsubo sa'yo? Nabahala ako nang kunin niya ang kutsara at sumandok siya ng dinuguan. Aling Nora, hindi niyo po kailangan gawin to. Sige na po, umalis na po kayo. Masyado niyo na pong ini-invade ang privacy ko eh. Gusto ko na rin pong matulog. Ang yabang mo ah. Ganyan ba kapag nakapag-aral at nakakapagtrabaho? Mapili sa pagkain? Hindi po talaga ako kumakain yan, Aling Nora. Pasensya na po talaga. Kung gusto po ninyo, kayo na lang po ang kumain. Ah, hindi. Kapag sinabi kong kumain ka, kumain ka. Heto, isubo mo ito. Nagulat ako nang itapat niya ang kutsara sa bibig ko. Pilit ko yung tinatanggihan pero hinawakan niya ang baba ko. Hindi ko inaasahan ang angkin niyang lakas. Nakakaya niya akong pangangahin pero sinusubukan kong iiwas ang mukha ko. Ngumanga ka! Kainin mo to sabi! Ayoko nga po! Pero huli na nang binukak ko ang bibig ko ay agad niyang isinubo sa akin ang dinuguan. Nalasahan ko yun at kusang umatras ang sikmura ko para bumuelo ng pagsuka. Amoy pa lang kasi ng dinuguan, nalalansahan na ako kaya hindi ko kayang kainin. Walang isang sandali ko yung sinuka na siyang lalong ikinagalit ni Aling Nora. Bastos kang bata ka! Isinuka mo ang niluto ko sa'yo! Wala kang galang! Nakatanggap ako ng isang malakas na sampal na hindi ko inaakalang matatanggap ko sa buong buhay ko. Para akong ginising sa katotohanan. Naalala kong sampal sa akin ni ate at hindi ko maiwasang mapaluha.
Yan ang dapat sa'yo. Akala ko pa naman marunong kang makisama sa mga matatanda, pero isa ka rin palang walang utang na loob. Itinulak niya ako bago siya lumabas ng kwarto. Ako naman ay nagpatuloy sa pagsusuka kaya bumalik ako sa banyo. Pilit kong binubura sa dila ko ang alaala ng lasa ng kinain ko. Maluha-luha ko yung tinanggal pero nagulat ako nang sumunod kong naisuka ay hindi na itim kundi pula. Ano ito? Dugo ba ito? Tinignan ko ang sarili kong refleksyon at nagulat ako nang makitang isang nilalang sa may likod ko. Ano pong ginagawa niyo rito, Mang Tado? Narinig ko kay Nora ang ginawa mo. Pasensya na po, Mang Tado. Hindi ko po sinasadyang isuka ang pagkain niluto niya para sa akin. Nagpapasalamat naman po ako dahil sinikap niya yung gawin eh. Pero hindi lang po talaga kaya ng sikmura ako ang lasa. Ang katawan ko po mismo ang hindi tumatanggap ng ganong pagkain. Hindi ko po sinasadyang madismaya siya. Naiintindihan ko. Ipaliliwanag ko na lamang sa kanya ang punto mo at sa susunod ay iba na lamang ang lutuin para makakain ka. Maraming salamat po, Mang Tado. Kung kaya ko lang po talagang kainin eh, hindi ko naman po yun tatanggihan. Ngayon po pakiramdam ko magkakasakit ako. At kung ganon, kailangan mo ba ng gamot? Pagkain, may gusto ka bang kainin? Wala naman po. Mas mabuti po sigurong magpahinga na po muna ako para makapagtrabaho po ako ng maayos bukas. Pasensya na po sa abala. Tumango siya at mahinahong nagpaalam sa akin. Kinuha niya rin ang pagkain dinala sa akin ni Aling Nora kanina. Ikinandado ko ang pinto at saka pumunta sa higaan. Doon ay sinikap kong matulog kahit na masama ang pakiramdam ko. Sana'y mapatawad ako ni Aling Nora at maintindihan niya ako. Hindi ko naman gustong saktan ang loob niya eh. Napahawak ako sa aking noo at leeg. Isang araw pa lang ako rito pero parang magkakasakit na ako. Sana hindi ito tumuloy. Sa ngayon itutulog ko na lamang ito. Sa kalagitnaan ng gabi ay nagising ako sa mga kaluskos na nagmumula roon sa may pinto. Napaubo ko kaya tumayo ako para kumuha ng tubig. Naghanap ako ng inumin pero wala akong makita kaya naman lumabas ako para maghanap ng maiinuman. Hindi pa man ako nakakalayo nang makita kong bukas ang ilaw ng malaking bahay. Doon ay may naririnig akong mga ungol at kakaibang tunog na para bang may tumitilamsik. Napaatras ako nang makitang isang malaking anino sa looban. Lumapit ako roon para silipin. Anong meron? Bakit parang abalang-abala sila roon sa loob? Hindi pa rin ba sila natutulog? Natigilan naman ako nang makita kong ilang mga bangkay na nasa sahig. Mga dilatang mga mata at puro duguan. Bukas ang ilang parte ng katawan na para bang may kinuha. Sandali, mga laman loob ba ng bangkay ang kinuha niya? Tama, pati ang dibdib, butas din at mukhang kinuhang puso. Ganun ang mga itsura ng bangkay na nakita ko kanina habang nag-eembalsamo ko. Teka, anong ibig sabihin nito? Saan naman nila dadalhin ng mga laman loob? Binibenta ba nila? Nasagot naman ang mga tanong ko nang makita ko ang isang malaking lalaki na lumapit pa sa isang bangkay. Marahas niyang kinuha ang puso ng patay at saka kinain. Nanlaki ang mga mata ko habang napapaatras. Ha? Ano yung nakita ko? Bakit niya kinakain ang mga lamang loob? Sino siya? Lumingon siya sa dako ko pero nagtago ako ng mabilis. Hindi ko lang sigurado kung nakita niya ako. Pero ako nakita ko siya at hindi ako makakilos dahil sa sobrang kaba. Isa bang aswangan nila lang na yun? May mga mahahaba siyang pangil. Matutulis din ang kuko niya kaya mabilis niyang nakuha ang puso ng bangkay. Pero anong ginagawa ng isang aswang sa lugar na ito? Napahawak ako sa bibig ko nang makarinig ako ng yabag papalapit sa akin. Bumigat ang paghinga ko dahil sigurado akong wala na akong matatakasan pa. Makikita niya na ang pinagtataguan ko. Napapikit na lamang ako at hindi na nakagalaw nang makarinig ko ang malalakas niyang ungol. Sa tanang buhay ko, ngayon lang ako natakot ng ganito. Matalino akong tao, pero sa mga oras na ito ay hindi ko na alam ang gagawin ko. Unti-unting bumukas ang pinto. May malamig na kamay na humawak sa braso ko at saka ako hinila. Pakiusap! Huwag mo akong papatayin! Shh! Huwag kang maingay! Napamulat ako at doon ko napagtanto kung nasan ako at kung sino ang humila sa akin. Dario, anong ginagawa mo rito? Huwag kang maingay. Baka marinig niya tayo.
Napatingin ako sa dakong tinutukoy niya. Doon ay nakita naming dalawa ang malaking halimaw na hindi ko inaakalang masasaksihan ko. May umaagos na dugo sa kamay nito at tila ba parang may inaamoy at hinahanap. Napakapit na lang ako ng mahigpit sa damit ni Dario. Amo, anong problema? Bakit kayo lumabas? May narinig ako kaninang kaluskos. Sigurado ka bang tulog na ang baguhan? Oo, nagpapahinga na siya. Kung ganun, sino ang naramdaman ko kanina? Tila ba parang may nakakarinig at nakakakita sa akin? Imposible yun, Amo. Tayo lamang ang narito. Ay, sige na. Tapusin mo na ang pagkain mo at ikukuha pa kita ng mga lamang loob para mabusog ka. Magpalakas ka lamang para dito at ako na ang bahala sa'yo. Tama. At siguraduhin mong ihahain mo rin sa akin ang bagong dating na dalagang yun. Katulad ng mga inaalay mo sa akin tuwing kabilugan ng buwan. Masusunod, Amo. Sinasabi ko na nga ba't yun ang dahilan kung bakit mo siya dinala rito? Siyempre, ano pa ba? Hindi naman natin kailangan ng embalsamadora dahil sinisip-sip naman natin ang mga dugo ng mga patay at kinakain ang mga laman loob nila. Dapat ay mamatay na siya sa lalong madaling panahon bago pa niya matuklasan ang totoong kalakaran natin dito sa Puneraria de Villanueva. Maghintay ka lamang, Amo, at mapapasayo rin ang babaeng yun. Napasinghap ako para akong tinakasan ng lakas sa lahat ng mga narinig ko. Ibig sabihin, kaya pala nakakapagdudang tinanggap niya ako kahit wala akong lisensya, hindi dahil sa nagpumilit ako kundi may pakay din sila sa akin. Pumasok na kayo sa loob, Amo. Marami pa akong dadaling mga bangkay rito. Magaling! Sayang lang at hindi na pakinabangan ang ilang mga bangkay dahil naimbalsa mo na. Hindi bale. Marami pa namang mamamatay sa kamay ko. At siguradong darami pa ang mga bisita natin dito sa Puneraria de Villanueva. Sigurado yan, Amo. Bumalik na sa loob ng bahay ang halimaw habang si Mang Tado naman ay naglakad na paalis. Ako naman ay nanginginig pa rin sa takot. Mabuti na lamang at tinulungan ako ni Dario na makabalik sa kwarto ko. Oh, may dala akong tubig. Uminom ka muna. Maraming salamat. Ito nga ang kailangan ko kanina kaya ako nagising. Hindi ko naman inakalang may masalimuot akong matutuklasan. Ano ang isang yun, Dario? Tama bang iniisip ko? Oo, tama ka, Ramila. Isang ang aswang ang amo namin. Kung ganun alam mo at hinahayaan mo lamang, anong klase ka, Dario? Katulad ka rin pala niya. Wala akong pagpipilian, Ramila. Kapag ibinunyag ko ang katotohanan, pamilya ko naman ang pupuntiryahin nila. Ako naman ang sunod na kakainin. Kung natatakot ka pala, bakit mo pa ako tinulungan kanina? Napabuntong hininga naman siya tsaka tumingin sa akin. Nakaupo ako sa may kama habang siya naman ay nakaupo sa silya sa harapan ko. Hindi ko rin alam kung bakit. Alam ko naman na papatayin ka niya kahit anong mangyari. Hindi ko alam kung bakit kita tinulungan. Kung ganun, tulungan mo rin akong makalabas dito. Hindi pa ako pwedeng mamatay, Dario. May mga pangarap pa ako sa buhay. Magbo-board exam pa ako at kukuha ng lisensya. Patutunayan ko pang sarili ko sa mga kapatid ko at sa mga magulang ko. Hindi kita matutulungan dyan, Ramila. Pasensya na. Sinabi ko naman sa'yo kung paano ako nagtagal dito. At kailanman ay hindi ako nakailam kahit may mga nalalaman ako. Katulad mo, takot din akong mamatay. Inaahon ko pa ang pamilya ko sa hirap. At ito lang ang tanging paraan para mabilis na yumaman. Napapikit ako. Hindi ko naman din maaasahan na tutulungan ako ng isang taong kahapon ko lang din nakilala. Naiintindihan ko. Pasensya ka na kung mailalagay pa kita sa alanganin. Dapat nga hindi mo na ako tinulungan kanina eh. Pero salamat. At least may maghapon pa ako para alamin kung paano ako makakaalis ng ligtas dito. Imposible na yan, Ramila. Kung makakaalis ka man, mahahanap ka kagad nila. Ilang beses na rin ako sumubok noon. Maswerte na lamang ako na naging isa akong driver. Kahit papano ay nakakalabas ako. Hindi ako dapat sumuko. Naniniwala ako may ibang paraan. Lahat ng problema may solusyon. Hindi ako dapat mawalan ng pag-asa. At ganun ka rin dapat, Dario. Siguradong may paraan para makalaya rito. At kung tutulungan mo ko, makakaasa kang hindi kita ilalagay sa panganib. Tinitigan niya ako ng malalim, tila ba parang hindi siya nakukumbinsi. Pag-iisipan ko, Ramila. Pero hindi ako nangangako. Maiwan na muna kita.
Masama kung aabutan pa ako rito ng sikat ng araw. Baka kung anong isipin ni Mang Tado kapag nakita niya tayong magkasama. Mag-iingat ka. Tuluyan na siyang umalis at ako naman ay naiwang nangangamba sa sulok ng kwarto ko. Paanong darating ang araw na ang naging pag-asa ko ay naging aking wakas? Napaluha na lamang ako habang naaalala ang naging paglayas ko kahapon sa amin, pati na rin ang mga pagtatalo namin ni Mama at Ate. Kung hindi ba naging matigas ang mukha ko ay hindi ako malalagay sa ganitong sitwasyon. Mali ba ako nang piliin kung may mapapatunayan ako sa sarili ko? Dahil sawang-sawa na ako sa pagkukumpara sa akin pati na sa mga kapatid ko. Bunso ako, pero parang nasa akin ang responsibilidad na maging ate na aasahan sa lahat. Napapikit na lamang ako. Sinubukan ko pang matulog pero hindi na nakaya ng kalooban ko ngayong nasa panganib ang buhay ko. Pinili ko na lamang lumabas at magsimulang magtrabaho. Oh, Ramila, maaga pa. Maaga po talaga akong magising, Mang Tado. At isa pa, narinig ko pong kumalembang na ang kampana. Ibig sabihin ay may mga patay na pong dumating. Tama ka, meron na. Naroon sa loob. Kung gusto mo nang asikasuhin ay sige, pwede ka nang pumunta ron. May pupuntahan lamang ako sa kabila para tignan ng viewing kung may kailangan pa sila ron. Sige po, Mang Tado. Nagpaalam na ako at nang makita ko siyang lumabas na ng gate ay palihim ko siyang sinundan. Akmang tatakas na ako nang may isang batang lumapit sa akin. Ate, nakita niyo po bang tatay ko? Ha? Sinong tatay mo? Si Frederick po. Dito po siya dinala pero hindi pa po siya ibinabalik sa amin. Ha? Sandali, parang may natatandaan akong ganyang pangalan ng bangkay siya yung una kong naasikasong bangkay. Pero ang alam ko dinala na siya ni Mang Tado sa kanyang pamilya. Yun kasi ang sabi niya sa akin Pero natigilan ako nang may maalala. Napalunok ako at hindi maipintang mukha ko dahil sa awa sa batang nasa harap ko. Wala pa po silang dinadala sa amin. Naiintindihan ko naman po na libre lang ang pagtanggap nyo sa pag-eembalsa mo kay tatay. Pero bakit hindi nyo pa rin po binibigay sa amin ang bangkay niya? Si nanay nasisiraan na po ng bait sa bahay kaya ako na po ang pumunta rito. Bata, susubukan kong hanapin ang bangkay ng iyong itay Umuwi ka na muna sa inyo, okay? At kung lumipas ang araw na wala pa ring balita sa kanya, pwede ba akong humingi sa iyo ng pabor? Pangako gagawin ko ang lahat para mahanap ang iyong ama. Ano po yun? Lumapit ako sa kanya at bumulong. Sige po, gagawin ko po yan ate. Basta hanapin niyo po ang bangkay ni tatay Tumango ako at sinundan na lamang ng tingin ng likod niyang unti-unting lumalayo sa akin. Napabuntong hininga ko. Hindi pa pala ako maaaring tumakas. Kung tama ang hinala ko, kaya tumatanggap sila ng mga libreng bangkay ay para makuha rin nila ang mga lamang loob nito ng libre at maipakain ron sa halimaw na nasa loob ng malaking bahay. Tinatagan ko ang loob ko, tsaka ako bumalik sa loob pero nagulat ako nang makita si Aling Nora sa harapan ko. Muli ko na namang naalala ang ginawa niya sa akin kagabi. Kayo po pala, Aling Nora. Ano pong ginagawa niyo rito? Ha! Hindi pat ako dapat ang nagtatanong yan sa'yo? Sino yung kausap mo kanina, Ramila? At bakit ka lumalabas ng punerarya? Hindi ba't ibinili na sa'yo ni Tado na huwag kang lalabas? Talaga bang matigas ang ulo mo? Hinahanap po niya ang bangkay ng ama niya, Aling Nora. Ang tatay niya ang una kong pasyente kagabi. Nakapagtataka naman po na wala pa rin sa kanilang bangkay ng tatay niya. Saan niyo po ba yun dinala? Anong ibig mong sabihin sa tanong mo, Ramila? May iba ba kaming pinagdadalhan bukod sa kanila? Pakabaliwang batang yon. Lahat ng mga bangkay na inaasikaso mo ay pinapadala na namin sa kani-kanilang pamilya. Kung ganun po, bakit hinahanap niya pa rin dito ang tatay niya? Hindi kaya may hindi kayo sinasabi sa akin? Ano naman ang dapat naming sabihin sa'yo? Hindi pa ba sapat na tinanggap ka namin sa trabaho? Gawin mo na lang ang dapat mong gawin kaysa magtanong ka ng magtanong. Pero naputol ang pag-uusap namin nang tumunog ng malakas ang bell. Hudyat na may bagong paparating na mga bangkay. Ilang sandali lang ay dumating na muli ang truck na minamaneho ni Dario. Oh, nariyan na ang mga tatrabahuhin mo, Ramila. Maiwan na kita at sisiguraduhin ko palang makakarating kay Mang Tado ang ginawa mo. Hindi ko na siya napigilan pa nang bumaba na si Dario. Binuksan niya ang likuran ng truck at tumambad na naman sa akin ng napakaraming bangkay. Napapangiwi na lamang ako at napapailing. Mukhang marami na naman silang mabibiktima.
Huwag kang maingay, Ramila. Baka marinig ka nila. Tinulungan niya akong dalhin sa loob ang mga bangkay na eembalsamuhin. Habang inaasikaso niya ang mga yun ay hindi ko napigilan ang sarili kong magtanong. Siya lamang ang nakakausap ko ng matino rito. Dario, may isang bata akong nakausap kanina. Hindi pa raw binibigay sa kanilang bangkay ng yumao niyang tatay. Saan dinadala ni Mang Tado ang bangkay? Hindi pa ba malinaw sa iyo ang mga nakita mo kanina? Kailangan ko pa bang sagutin ang tanong na yan? Kung ganun tama nga ako at hinahayaan mo sila na gawin itong lahat. Bakit hindi? Wala na rin namang saysay ang mga patay. Dito napapakinabangan sila at nagkakapera ako. Dario, mali ito. Kahit patay na ang isang tao, may halaga pa rin sila sa pamilya nila. Yan ang akala mo, Ramila. Kapag patay ka na, wala ka ng silbi. Mabilis ka nilang kakalimutan. Swerte mo kung may iiyak sa'yo, pero sandali lang yun. At magpapatuloy na rin sila sa mga buhay nila. Kaya wag mo nang pakialaman pa ang mga bagay na nandito. Mas lalo mo lang ipapahamak ang sarili mo. Mamamatay na rin naman ako, hindi ba? Yun ang narinig ko. Balak nila akong ihain sa aswang na yun, pero hindi ako papayag. Ano pa bang dapat mong patunayan? Hindi ba't naglayas ka sa inyo? Kung may pakialam sa'yo ang pamilya mo, di ba't sana ay nakaalis ka na rito? Sana may naghahanap sa'yo, pero wala eh. Buhay ka pa, pero itinuturing ka ng patay kasi wala ka namang silbi. Ganyan ang buhay, Ramila. Mahalaga ka lang sa kanila kapag may napapakinabangan sila sa'yo. Hindi ako nakapagsalita kagad. Para bang may tumimong kirot sa puso ko. Kung patay na ba ako, aasikasuhin din ba ako ng pamilya ko o hindi na rin? Kaya kung ako sa'yo, gawin mo na lang ang trabaho mo. Gusto mo naman ang ginagawa mo, di ba? E di mamamatay kang ginagawa ang pangarap mo. Ayaw mo ba nun? Iniwan niya na ako. Nanginginig ang mga kamay kong iniimbalsa mo ang mga patay. Tumutulo pa ang luha ko sa pisngi. Bakit ko pa ba ito ginagawa? Para saan pa? Hindi naman talaga nila kailangan ng embalsamadore. Nagsasayang lang ako ng panahon. Ang mga bangkay na inaasikaso ko, hindi rin naman nila ibinabalik. Ang tinutukoy kaya ni Mang Tado na viewing setup, peke rin. Napailing-iling pa ako. Pinagmasdan ko ang malamig na bangkay na nasa harapan ko. Wala ba talagang saysay ang ginagawa ko? Tama ba sila, Mama? Isang kalokohan lang ang mag-asikaso sa mga patay? Lumabas ako sa silid na pinag-eembalsamuhan ko at nakita ko si Mang Tado at Aling Nora na nakatingala sa langit. Doon ko nakumpirma na gabi na at kakaibang laki at bilog ng buwan. Nahintakutan ako. Ngayon na ang itinakdang oras, Tado. Ang paglaya natin. Sa sandaling kainin ng amo ang ika-siyam na babaeng inialay natin, tuluyan na tayong makakaalis dito at matatapos na ang paghihirap natin. Tama ka, Nora. Hindi na sayang ang paghihirap natin dahil nagtitiwala ako sa pangako ng ating amo. Hindi niya ginalaw ang ating pamilya at nakapaghandog tayo ng hindi lang buhay kundi malaking halaga. Siya na ang pinakamakapangyarihan rito sa bayan. Dahil sa mga lamang loob na nakukuha natin at naipapakain sa kanya ng lihim, hindi tayo nasisilip ng otoridad. Ang akala nilang tumutulong sa kapwa ang lalo palang pumipinsala. Nanginginig ang kalamnan ko. Ngayon mas lalo ko nang naiintindihan ng lahat kung bakit libre din silang tumatanggap ng serbisyo. Ano pang hinihintay mo, Tado? Ihandog mo na ang babaeng yon. Sayang lang at hindi niya kinain ang niluto ko kagabi. Sana ay mahimbing na siyang natutulog at wala na tayong problema. Hindi naman natin alam na hindi pala siya kumakain ng dinuguan. Akala ko hindi siya takot sa mga dugo at lamang loob. Akala ko yan ang paborito niya. Di bale, hindi na niya kailangan kumain ng ganon dahil ngayon, ang puso at laman loob niya kakainin na ng amo. Napaatras ako dahilan para lumikha ako ng ingay. Agad silang napatingin sa dako ko, kaya naman mabilis akong nagtago. Mukhang narinig niya ang pag-uusap natin, Tado. Baka hindi pa matuloy ang plano nating pagtakas sa lugar na ito. Manahimik ka, Nora. Baka magising ang amo at marinig ka. Hanapin na lamang natin siya. Napalunok ako nang maramdamang papalapit sila sa akin. Rinig ko ang mabibilis na yabag ng kanilang mga paa. Hindi halatang matatanda na sila. Bantayan mo ang labas, Nora.
Siguruhin mong hindi siya makakatakas at ako naman dito sa loob. Wala naman siyang ibang mapupuntahan. Napakagat ako ng labi. Dala ng kaba ko sa dibdib. Sinubukan kong maghanap ng mapagtataguan. Hindi ko inakalang darating ako sa punto ng buhay ko na malalagay ako sa bingit ng kamatayan. Ramila, alam kong nariyang ka. Huwag mo na akong pahirapan at magpakita ka na sa akin. Dumating na ang panahon na napatunayan mo na ang sarili mo. Maaari ka nang lumabas. Nakita ko ang anino niyang papalapit sa akin. Kagat-kagat ko ang kuko ko habang nananalangin. Narinig mo ba ang pag-uusap namin ni Nora? At kung ganon wala nang saysay para maglihim pa sa'yo, tama ka nang nalaman. Kaya ka namin tinanggap dito dahil ikaw ang magiging daan ng paglaya namin. Nagustuhan ka ng amo namin kaya naman hindi na para sayangin ang pagkakataon. Sa paglalim ng gabi ay iaalay ka na namin sa kanya. Nakatakip na ako sa aking bibig habang humihikbi. Papalapit na ang mga hakbang niya sa akin na para bang malapit na rin ako sa aking kamatayan. Naikwento sa akin ni Nora na lumabas ka raw kanina pagkalabas ko. Nagbabadyakan tumakas. Kung ganon marahil ay alam mo na ang katotohanan kagabi pa lang. Ikaw siguro ang tinutukoy ni Amo na lihim na nanonood sa kanyang pagkain ng mga bangkay. Alam mo ba? Masasaksihan mo yun mamaya ng harap-harapan dahil ikaw na ang isusunod niya. Naramdaman ko ang presensya niyang papalapit, kaya naman mabilis akong kumilos. Wala na akong pagpipilian pa kung hindi ang magtago sa ataol na may laman. Nakitabi ako sa bangkay na nakatambay papala rito sa loob ng silid. Ano na, Tado? Ang tagal mo naman. Gising na si Amo. Hinahanap ka na niyatang babaeng alay. Nasaan na ba siya? Hinahanap ko pa. Bakit ka ba pumunta rito? Hindi ba't sinabi ko ng bantayan mo ang labas? Baka siya makatakas. Sinong nakatakas? Nanindig ang mga balahibo ko nang marinig muli ang boses ng lalaking narinig ko kaninang madaling araw. Ang aswang na nakita kong kumakain ng mga lamang loob ng bangkay, ang tinatawag nilang Amo. Nawawala po si Ramila, Amo. Anong nawawala? Paanong nawawala ang alay? Niloloko niyo ba ako? Ginagawa niyo ba ng maayos ang trabaho ninyo? Mga inutil! Malakas na sampalang narinig ko mula sa labas. Unti-unti kong iniangat ang kabaong para sumilip. Nakita kong nakasalampak sa sahig ang matandang babaeng Kuba na si Aling Nora. Sinasabi ko na nga ba't walang kwenta ang mga katulad niyong matatanda? Dapat ay humanap na ako ng bagong papalit sa inyo na mas bata. Dapat ko na kayong patayin! Sandali, Amo. Ginawa namin ang lahat ng mga ipinag-utos mo. Nangako kang palalayain mo kami kapag nakapag-alay kami sa iyo ng 99 na babae. Alam ko. Pero nasa ng alay na sinasabi ninyo? Alam mong nakatakda ko ng kainin ng babaeng yun. Bakit hinayaan niyo siya makatakas? Nag-igting ang panga ng matandang hukluban at tumingin sa paligid ko. Narito lamang siya, Amo. Nasisiguro ko. Nagtatago lamang siya rito. Imposibleng makatakas siya sa higpit ng seguridad natin sa Puneraria de Villanueva. At kung makita man siyang lumabas, agad siyang maisusumbong sa atin. Kung ganun, nasaan siya? Ano pang hinihintay mo, Tado? Nagugutom na ako. Gusto ko nang kainin ang lamang loob ng embalsamadora na yun at sipsipin ng kahuli-huli ang dugo niya. Hindi ako makakapayag na siya ang sisira ng negosyo kong sinikap na palaguin ng ilang taon. Dahil sa mga patay ay nabubuhay ako at nagiging malakas. Hindi pwedeng lahat ng ito ay makalabas. Abo, Amo. Ngayon din ay hahanapin ko siya at hindi na rin ako makapaghintay na makain mo na siya. Naglakad si Mang Tado papunta sa silid kung saan ako naroon. Pero huli na siya dahil nakapunta na ako sa likod ng pintuan para makapagtago. Sinilip ko ang aswang na lumabas pati na rin si Aling Nora na nagsisikap na tumayo mula sa sahig. Napapikit ako nang makita ko ang kanal kung saan naroon ang mga dugong tinatanggal ko mula sa patay. Wala na rin akong ibang pagpipilian. Sigurado akong papunta yun sa septic ng Puneraria. Maliit, mabaho, pero mas karumal-dumal kung mananatili ako rito.
Pero bago ako tuluyang tumalon doon, kailangan ko ng panglibang sa kanila. Tinagas ko ang formalin sa sahig, aceton at iba pang kemikal na maaaring makatulong sa pagpapaliyab nitong punerarya. Ito na lamang ang natitira kong paraan para makalaya. Anong ginagawa mo? Nagulat ako nang makita ako ni Mang Tado. Ninitian ko na lamang siya bilang sagot. Sinilaban ko ang buong kwarto dahilan para magkaroon ng sunog sa pagitan namin. Agad akong tumalon para lumangoy sa kanal. Kahit masikip, kahit nakakasuka, kailangan kong mabuhay at makaalis. Ilang minuto akong lumalangoy kahit hindi ko alam kung nasa na nga ba ako patungo. Wala akong makita at nauubusan na rin ako ng hininga. Pero hindi ako dapat sumuko. Konting tiis na lang, Ramila. Kaya mo ito. Magtiwala ka sa sarili mo. Makakalabas ka na rito. Malakas na tunog ng sirena ng bumbero ang narinig ko mula sa labas. Patunay na malapit na ako sa dulo at nang makakita na ako ng liwanag, agad akong umangat. Uubo-ubo ko nang makahagilap ng hangin at makaahon. Sa wakas, akala ko hindi na ako makakaalis. Maluha-luha akong hinawakan ng dibdib ko habang hinahabol ang paghinga. Nang laladkit pa ako sa lansan ng mga dugong nakabalot sa katawan ko. Kailangan ko nang makaalis rito. Ramila, ikaw ba yan? Natigilan ako nang makitang isang lalaki. Dario, anong ginagawa mo rito? Ikaw ang dapat na tinatanong ko niyan. Anong ginagawa mo rito, Ramila? Tumakas ka ba? Wala ka na ron. Umalis ka rito. Hindi mo ako tinulungan, hindi ba? Hindi ka naniniwala sa akin. Ngayon nakaalis na ako at magiging malaya na ako sa punerarya na yon. Hindi ako makakain at mapapatay ng aswang na amo nyo. Naririnig mo ba? May mga bombero na. At siguradong maya-maya rin ay may mga pulis na rin doon. Mahuhuli na ang lahat ng mga anomalyang ginagawa nyo rito sa mga tao. Pati ikaw, mabubulok ka sa kulungan, Dario. Padabog akong umalis pero hinawakan niya ang braso ko ng mahigpit. Sinong may sabing hindi ka kasama? Hindi ba't wala kang lisensya na mag-embalsa mo ka? Ikaw rin ay kasama sa makukulong, Ramila. At isa pa, sino rin may sabing makakatakas ka, ha? Ibabalik kita kay amo para matigil na tong kalokohan mo. Binuhat niya ako kahit puro dugo ako. Isinakay niya ako sa truck na nakaabang palaroon sa kalsada. Hindi ko rin alam kung bakit siya narito. Nahulaan niya bang dito ako dadaan para makatakas? Ano ba, Dario? Bitiwan mo ako! Isa! Balagbag niya akong inihagis sa loob ng truck na meron ng mga ilang bangkay. Tumahimik ka, Ramila. Kung ayaw mong ako mismo ang pumatay sa'yo. Umurong ang dila ko nang makita kong muli ang mapupula niyang mata. Doon ko nakumpirma na katulad siya ng kanyang amo. Isa rin siyang aswang. Marahil siya ang unang kumukuha ng mga lamang loob ng mga bangkay para kapag dinala sa akin ay wala na itong laman. Dario, ano ba? Palabasin mo ako rito! Diyan ka lang. Makakalabas ka kapag nandun na tayo sa Puneraria de Villanueva. Isinara niya ang pinto ng truck kaya sumalubong sa akin ang kadiliman. Hindi ko na napigilang umiyak habang niyayakap ang sarili ko. Ramdam ko ang lamig dito sa truck na nanunuot sa buto ko. Pati ang amoy na napakasangsang dahil katabi ko ang mga patay na mamaya lang ay mukhang magiging kabilang na ako sa kanila. Bakit ba kailangan mangyari ito? Nakatakas na ako kanini, pero babalik na naman ako ron. Kung hindi lang sana ako umalis ng bahay. Nagpatuloy ako sa pag-iyak hanggang sa namalayan ko na lang na huminto na ang truck. Inihanda ko ang sarili ko sa susunod kong plano. Pagbukas ni Dario ng truck ay agad akong tumalon sa kanya. Panay ang sigaw ko. Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Mga aswang sila! Papatayin nila ako! Nagsitinginan sa akin ang mga tao. Hindi, wala palang mga tao. Walang mga bumbero, walang mga pulis, at ang tanging naroroon lang ay sina Mang Tado, Aling Nora at ang among tinutukoy nila. Sinulyapan ko ang silid embalsamuhan. Hindi ito nasunog. Marahil ay kaagad nilang naapula. Hindi ito maaari. Hindi dito natatapos ang buhay ko. Hindi ito pwede. Sinabi ko na sa'yo, Ramila. Sinasayang mo lang ang lakas mo. Hindi mo matatakasan ng amo kahit anong gawin mo. Pag-aari ka na niya at ngayon dahil sa katigasan ng ulo mo, lalo mo lang siyang ginalit.
Kasalanan mo ito! Kasalanan mo ito, Dario! Dapat ay nakatakas na ako rito kung hindi ka lang sumingit! Sinira mo ang plano ko! Malakas na tawang bumingi sa akin. Nagmumula yon sa aswang, pati na rin kay Mang Tado at Aling Nora. Napaluhod na lamang ako sa lupa. Tama. Lumuhod ka sa harap ko, Ramila. Yan ang tamang asal ng isang alipin. Magmakaawa ka na huwag kitang kainin. Hindi ako magmamakaawa sa'yo. Hindi kailanman. Kung ganun, simulan na natin ang pag-aalay. Umihip ng malakas ang hangin, kasabay ang malakas na kalembang ng kampana sa itaas. Maluha-luha akong tinanggap ang sarili kong pagkatalo. Wala na talagang pag-asa kahit magpumilit pa. Huwag kang mag-alala, Ramila. Magiging mabilis lang itong lahat. Hindi mo mamamalaya na hindi ka na humihinga. Lumapit siya sa akin at hinaplos ang mukha ko. Dinilaan niya pa ako na para bang sinisinghot niya ang dugong nakapalibot sa akin. Mas gusto ko ang dugo mo, Ramila. Ngayon, sa akin ka na. Ikaw ang magiging sagot para tuluyan na akong maging malakas. 99 na babae. Kapalit ng walang hanggang buhay. Hinding-hindi na ako mamamatay. Salamat sa'yo! Akmang kakagatin niya na ako nang magbukas ang gate. Lahat ay nagambala sa pagsugod ng mga pulis na kahit sina Dario ay napasubsob sa damuhan para pusasan. Ganon din kina Mang Tado at Aling Nora. May itinutok ring baril sa tinatawag nilang amo. Puneraria de Villanueva, arestado kayo sa kasong paglabag sa Anti-Human Trafficking Act, illegal disposure of human remains, obstruction of justice at murder. Inaanyayahan namin kayong lahat na sumama sa presinto. Nagpapatawa ba kayo? Baka hindi niyo ako nakikilala. Malakas na umatungal ang aswang dahilan para lumipad kaming lahat sa ere. Isa-isa niyang sinakal ang mga pulis at pinatay. Ang iba pang pulis ay nagpaputok ng baril pero tila ba parang hindi yun tumatalab sa aswang. Napakagat ako sa labi. Mabilis akong naghanap ng armas habang abala pa ang amo sa pagpatay sa mga kawawang pulis. Tumakbo ako sa silid embalsamuhan at doon kinuhang malaking tubo. Walang pag-aatubiling sumugod ako. Walang yaka! Etong sayo! Napalingon sa akin ang aswang pero isang pagkakamali na sumigaw pa ako dahil mabilis niya akong nakuha at nasakal kaya nabitiwan ko ang malaking tubo na itatara ko sana sa kanya. Matalas kang bata ka. Ikaw ba ang may kagagawan nito? Ikaw ang nagpatawag sa mga pulis? Akala mo ba matatakot lamang ako sa mga otoridad na kagaya nila? Wala silang kwenta. At napatunayan mo yun ngayon din. Ngayon, harapin mo ang galit ko. Kakainin kita ng buhay, pati na ang pamilya mo. Ipinakita niya sa akin ang matatalas niyang ngipin. Nababanaagan ko ang gutom at apoy ng galit sa kanyang mga mata. Tuluyan na akong napapikit. Bumagsak na lamang ako sa lupa at inaasahan na liwanag na ang sunod na sasalubong sa akin. Pero hindi. Isang malakas na sigaw ng aswang na namimilipit sa sakit. Naglupasay din ito sa sahig nang mapagtanto ko ang nangyari. Nakita ko na lamang si Dario na wala ng posas at hawak ang tubong puno ng dugo ng aswang. Dario? Tumakas ka na. Bumalik ka na sa pamilya mo at umalis na kayo rito. Kung hindi mo yung gagawin, ikaw ang sisisihin sa lahat ng anomalya rito. Ikaw, hindi ka ba aalis? Aswang ako, Ramila. Huwag mo akong alalahanin. Ginawa akong aswang ng mga ito kaya papatayin ko rin sila. Tinuro niya si Mang Tado at Aling Nora na kapwa hindi na nakalaban nang saksakin din ni Dario ang kanilang mga tiyan. Ano pang hinihintay mo? Umalis ka na! Nagmadali akong tumayo. Tumatakbo ako habang nagtatago sa mga pulis lang na paparating. Sumakay ako ng jeep para tumakas at saka bumalik sa bahay namin. Ramila, anong nangyari sa'yo? Bakit naliligo ka sa dugo? Sinalubong ako ng nanay kong puno ng pag-aalala sa muka. Anong sabi mo, inay? Umuwi si Ramila? Kuya, umuwi na raw si Ramila! Papa, nandito na si Ramila! Sumalubong sa akin ang muka ng pamilya kong namamaga ang mga mata. Doon ako napaluhod at napaluha na rin. Anak, saan ka ba nang galing? Alam mo bang kahapon pa kami naghahanap sa'yo? Ang kuya mo umuwi pa para hanapin ka.
Tama si Papa, Ramila. Alam mo bang inikot na namin ang buong barangay para lang mahanap ka? At may 2 babaeng nagsabi pa na nag-apply ka raw dun sa Puneraria de Villanueva. Pero nang magpunta kami ron, wala ka naman. Anong sabi nyo? Pumunta kayo ron? Oo, kaming lahat. Pinapasok pa nga nila kami sa loob ng malaking bahay. Pero hindi ka namin nakita kaya umuwi na lang kami. Hindi na yan mahalaga. Ang importante ngayon ay nakabalik na si Ramila. Sige Ramila, maligo ka na muna. Ihahanda ko na lamang ang pagkain natin para sabay-sabay na tayong kumain. May kaba sa dibdib ko nang pumasok ako sa banyo. Pilit ko yung iwinawak at naligo na lamang. Nang makalabas ako ay nakita ko ang pamilya kong nasa isang sulok at nagbubulungan. Ma? Pa? Anong problema? Anong pinag-uusapan nyo? Wala anak, kumain na tayo. Narito ang paborito mo. Niluto ko. Yan din ang pinakain sa amin dun sa Puneraria. Lumapit ako sa lamesa at halos masuka ako nang makita ang dinuguang may malalaking lamang loob. Ma, hindi ko ho paborito yan. Sinong nagsabing paborito ko ang dinuguan? Anong sabi mo? Hindi mo gustong kainin ang niluto ko? Anong gusto mong gawin ko rito? Itapon? Nagulat ako nang marinig ko ang pamilyar na mga linya. Napalingon ako kay mama at nakita ko ang itim niyang mga mata. Pati na rin ang kay papa, kay ate at kay kuya. Anong nangyayari sa inyo? Bakit parang kumukulubot na rin ang mga balat niyo? Ano bang nangyari dun sa Puneraria? Ngumiti sila ng nakakatakot sa akin at isa-isa nila akong nilapitan. Ibinigay nila sa atin ang Puneraria, anak. Ngayon, pwede ka nang maging ganap na embalsamadora ron nang walang makakapigil. Tayo na ang bagong may-ari ng Puneraria de Villanueva. Umiiling-iling ako. Puno ng kaguluhan ang utak ko. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Tumakbo ko sa labas at nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang batang nakausap ko kaninang umaga. Ate, nakita niyo po ba ang bangkay ng tatay ko? Ginawa ko na po ang pabor na gusto niyo. Tumawag na po ako sa mga pulis. Sabi ko ay kinuha niyo ang bangkay ng tatay ko. Ngumiti siya ng nakakatakot at umitim din ang mga mata. Isa siyang mapanlinlang na aswang. Pinlano nila itong lahat. Susugurin ko na sana siya nang marinig ang malakas na sirena ng mga pulis na sumusugod sa bahay namin. Ako naman ay mabilis na nagtago para alamin ang pakay nila sa pamilya ko. Hinahanap namin si Ramila de Guzman. Nakita namin ang mga dokumento niya sa Puneraria de Villanueva. Itatanong lang sana namin kung anong kinalaman niya sa nasabing Puneraria. Sa pamilya namin ang Puneraria na yan. Siya ang pinakamahusay naming embalsamadora. Kahit hindi lisensyado, veterano. Ipinagmamalaki ko ang anak ko. Tumulo ang luha sa pisngi ko. Ngayon naiintindihan ko na ang mga nangyayari. Kahit isang beses, hindi ko narinig yun kay mama at imposibleng marinig ko yun mula sa pamilya ko. Siguradong sinapian lamang sila ng kaluluwa ng mga aswang at ang pagkain kinain nila ron sa Puneraria ang marahil sagot kung bakit ganito silang kumilos at magsalita. Naisahan ako nila Mang Tado at Aling Nora. Naipasa nila sa ibang kanilang katungkulan. Ngayon, totoo na nga silang malaya. Habang ako, patuloy na magtatago katulad ng sinabi ni Dario. Tumakbo na ako paalis. Walang lingon-lingon katulad ng ginawa ko noon. Pinili kong mamuhay mag-isa na parang patay. Nagpatuloy na walang pakialam kung hindi ang mag-embalsamo na lamang. Sana po ay nagustuhan niyo ang ibinahagi kong kwento. Pero bago ko po tapusin ito, shoutout po muna tayo. Shoutout po kina Sir Christopher Sayoso, Domingo Bundal, Ven Soyoso, Arman Banlag, Marnie Baho, Rogelio Bayot at lahat po sila na nasa Casa Maria Resort sa Pangasinan. Salamat po sa pakikinig ninyo. Kay Sherilyn Huntilla na lagi pong nag-heart sa mga upload natin, kay Shems from Saudi Arabia at sa asawa niyang si Engineer Sid, kay Joffer Garcia, kay Jonah from Qatar at sa asawa niyang si Jesfe ng Alfay Rusi Salon, kay Miss Vanessa Barbasa na nag-comment po sa ganti ng ginahasang asawa upload. Ang sabi po niya, ang gaganda raw po ng stories natin dito. Nakaka-addict daw at maghapon siyang nakikinig dahil paborito niya ang channel natin. At maganda raw po ang boses dito. Nako, salamat po ma'am.
kay Elgin TV Vlog, kay Miss Marinel Salazar at sa mga tita niyang gumagawa ng yema na sina Chris Rio Florido, Maribeth Pastoral at Rosa Rellosa. Shoutout din po kay Miss Marie at sa GVS family. Sa mga new subscribers po natin na sina Mel G. Tupal at Miss Emily Ducusin. Shoutout din po kay Miss Estela Cabral da Silva na listening po from Switzerland. Kay Miss Irma Umali from Italy na nag-comment po sa ganti ng naghihinagpis na kapatid upload. Ang sabi po niya, minsan talaga may mga among masyadong marahas sa mga kasambahay. Oo nga po ma'am, sana nga po ay matigil na ang ganitong pagtrato. Kay Miss Leonora Consensino at sa Barangay 177 at 178 North Caloocan City, kay Ma'am Virginia Hagos from Pulilan, Bulacan, kay Jack Abella, Miss Virginia Tan from Davao City, kay Miss Eve Carillo, kay Ma'am Michi Ito at kay Ma'am Susan Manalo. Kay Jea May Dakyado, kay Emily, Tintin, Brando, An-An, Jea and Joyce na palagi pong nakikinig. Kay Sir Joshua Lladones, Rose Bakel, Gina Avedad, John Carl Martinez at sa mga solid listeners po natin sina Ma'am Rowena Ausa, Ma'am Marites Nalika, Ma'am Belen Malbas, Miss Cherry Mukbang ASMR at kay Normski25. Salamat po sa lahat ng nakinig at nag-comment. Abangan po ninyo sana ang mga susunod ko pang upload. God bless po sa ating lahat. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.